Mga kabayan, tila malabo pa rin at hindi sapat ang mga ebidensya na nilalaman ng 3 impeachment complaint na inihain sa Kamara para patalsikin sa pwesto itong si VP Sara Duterte. Kung matatandaan, nauna nang sinabi ni VP Sara na haharapin niya ang mga reklamo na ibinibintang sa kanya kasama ang buong pwersa ng kanyang legal team. Dahil dito tila dismayado na itong si Franz Castro na isa sa mga naghain ng complaint laban dito kay VP Sara. Ayon kay Castro, magpapatawag siya ng meeting sa mga nag-endorso ng reklamo para kalampagin ang Malacanang pati na rin ang Kamara at para mabigyan ng pansin ni PBBM at ni Speaker Martin Romualdez Jr. ang mga reklamo laban sa pagpapatalsik sa pwesto dito kay Inday Sara bilang pangalawang pangulo ng bansa. Kaya nga kami ay nagbabalak na magpatawag ng ng meeting doon sa mga nag-endorse at saka yung mga nag-file ng impeachment complaint para magkaroon ng isang effort para ma-push natin itong Marcos government, itong Marcos administration para at saka syempre yung House leadership na rin para ituloy na tong impeachment. Ayon pa sa kampo ni Franz Castro, kung sakaling hindi sila papansinin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at nitong si House Speaker Martin Romualdez, gagawa na sila ng rally o malawak ang pagkilos para kumbinsihin ang Marcos administrasyon at Kamara na bigyan ng pansin ang kanilang mga complaint na hanggang sa ngayon ay nakabasura pa rin sa Kamara. May inihahanda rin ng Makabayan Bloc sa Kamara na pagkilos upang hikayatin ng Marcos administration at ang liderato sa House of Representatives na suportahan na ang efforts upang mapatalsik sa pwesto si VP Duterte. Samantala, ibinunyag naman ni House Secretary General Reginaldo Velasco na may ilang kongresista na lumapit sa kanya para maghain ng ika-4 na complaint para dito kay VP Sara. Sa kabila nito, itinanggi naman ni Velasco kung sino-sino ang mga kongresista na lumapit sa kanya. There are also some members who are still requesting for an extension because they are thinking of filing another complaint. There are just a few of them, maybe around 10, 12. By Monday, I should have some idea as to whether they will indeed endorse any of the complaints. Samantala, binatikos naman ng ilang political analyst ang administrasyon ni PBBM. Ito ay kaugnay sa pinirmahan nitong national budget ngayong 2025. Ayon kay Professor Dennis Coronacion, dapat ay unahin muna ni PBBM ang malawakang korupsyon at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa at hindi ang pagbibigay ng dagdag na pondo sa mga ahensya ng gobyerno na di umano ay pinagmumulan lang ng korupsyon. Another one is corruption. O kinakailangan ay maging, kasi ito lang national budget na talaga sumama yung imahen administrasyon. Kasi parang lumalabas na ang kanilang inatupag, ang kanilang binigyang prioridad ay yung self-interest nila kaysa sa public interest. Ayon naman sa political analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, dapat ay bigyan din daw ng pansin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang problema sa edukasyon na mas kailangan ng ating mga kababayan, partikular ang mga kabataan. And the problem also encompasses a lot of other problems like youth crime, the digital literacy of our young people. So the education crisis is not just about the DepEd, about classrooms, about the curriculum, no. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Inflation o ang bilis ng antas ng taas presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa ang isa sa problema dapat natutukan ng pamahalaan ngayong taong 2025. Ayon sa political science professor na si Dennis Coronacion, dapat maramdaman ng mga mahihirap na Pilipino ang pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin na sa nakalipas na taon ay patuloy na tumataas. Tulad na lamang ng presyo ng bigas at produktong petrolyo. Sa ngayon, nasa 40 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas sa Kadiwa. 44 pesos naman ang imported commercial rice habang ang local commercial rice ay nasa 42 pesos per kilo.
habang nagkaroon naman ng rollback sa produktong petrolyo bago magpalit ng taon. 30 sentimos ang nabawas sa presyo ng gasolina at diesel habang 90 sentimos naman sa kerosene. Noong Nobyembre, tumaas sa 2.5% ang inflation rate mula sa 2.3%. Malaki ang naging kontribusyon ng pagbilis ng inflation ay ang pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages. Bukod rito, ayon kay Professor Coronacion, dapat ring solusyonan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang issue ng korupsyon. Sa gitna na rin ito sa naging usapin sa 2025 national budget. May mga kongresistang nagpaabot ng impormasyon kay House Secretary General Reginald Velasco tungkol sa balak na paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Kung sakaling matuloy, ito na ang ika-4 na reklamo laban sa pangalawang Pangulong ibig mapatalsik sa pwesto, kaugnay ng paggastos nito ng confidential funds. Ayon kay Velasco, nasa tanggapan niya pa ang mga naunang reklamo at kasalukuyang pinag-aaralan ng kanilang legal department bago i-transmit sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Sa Lunes, January 6, umano niya matatanggap ang ulat ng legal department kaugnay ng impeachment complaints. Tumanggi naman si Velasco na edetalye kung sinong mga kongresista ang mag-e-endorse ng ika-4 na impeachment complaint. Dagdag pa nito, may hindi bababa sa 10 kongresista rin ang nagsabi sa kanyang pinag-iisipan ng mag-endorse ng isa sa mga unang inihaing impeachment complaint. Samantala, plano na ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na makipag-usap sa iba pang nag-endorse ng impeachment complaint. Bukod dito, may inihahanda rin ng Makabayan Bloc sa Kamara na pagkilos upang hikayatin ng Marcos administration at ang liderato sa House of Representatives na suportahan na ang efforts upang mapatalsik sa pwesto si VP Duterte. Pag-usapan naman natin ang labanan ng mga kongresista na gustong ma-impeach si VP Sara. Tatlo na ang naka-file na impeachment complaint na hindi pa umuusad. At ngayon, balita is meron pang-4 na naman na impeachment complaint na ipa-file. So, pero ngayon, natataranta na ba si VP Sara o tumatawa lang? Bring it on! Hindi ako takot niya. Mas maganda pa na mag-file kayo ng impeachment complaint para masagot ko ang inyong mga reklamo. Okay? So, grabe ang ating mga kongresista, no? Hindi pa umuusad yung tatlo. Magpa-file naman. Ito ang balita ng GMA. Some House members muling 4th impeachment rap versus VP Sara. Okay. So yun po ang pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco on Thursday na yun nga may kumausap daw sa kanya ng mga kongresista na huwag munang i-refer yung 3 complaint sa Office of the Speaker, hintayin pa daw yung ika-4. So, ang exact word ni Secretary General Velasco. If they file it on Monday, I will have to make a decision whether I will then refer it to the Speaker or delay it further. Because again, I'll refer this to the legal department for study if there will be a 4th complaint. Okay? The Office of the Secretary General is verifying the 3 impeachment complaints already filed against the Vice President. Ito na, sabi ni Secretary General Velasco, 10 to 12 House members from both majority and minority bloc have hinted that they were planning to endorse one of the 3 impeachment raps. So, ayaw niyang pangalanan. Okay. Sabi ni ACT Representative Castro, magmi-meeting daw, tatawag siya ng meeting among those who filed the 3 impeachment complaints and yung mga endorsers. Magmi-meeting.
They are planning to hold the meeting third week of January. Ito ang kanyang pahayag. Ang hirap na patagalin pa yan. Na nakita naman na natin yung ginawa talaga ni Sara Duterte doon sa mga mamamayang Pilipino sa pundo. Okay? Meaning yung confidential funds. Okay? Tapos, hindi rin naman talaga siya fit doon sa kanyang katungkulan as Vice President sa mga pinagagawa niya. Okay, sige. Honorable Castro, bring it on. Okay, so sabi naman ni VP Sara na wala siyang nilabag na batas at handa siyang harapin ang mga reklamo at sinabi niya former President Duterte will be one of her lawyers for the 3 impeachment complaints she is facing. Wow! Yan, nakaka-excite yan. Father and daughter. Okay? Well, sabi niya, I am confident that I did not break any law. I did not do anything illegal. Yung confidential funds na yan, ako, nakasubok ako tumanggap, gumamit ng confidential funds. Iba ang utilization ng confidential funds. So, yung mga Mary Grace Piatos, ano pa yung mga hinahanap na mga tao, normal yan, aliases yan. Hindi mo pwedeng i-reveal yung tunay na pangalan ng iyong mga agents o operatives. So, I don't know kung ang mga taong nag-aakusa, kung normal na pundo, example, pundo na MOOE, yung para sa maintenance and operating expenses, winaldas niya, yan. Talagang dapat kasuhan. Kung ano pa, yung pang-proyekto, pangtulong sa mga social services. Kung yan ang winaldas, okay. Kaya lang, confidential funds, ibahin mo. Sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon, former COA Commissioner, na naging mayor din siya. Gumamit siya ng confidential funds. Ilagay mo lang sa sobre yung kung anong clearing document mo. Sealed envelope yan. Yun na yun. Clear na yun. Ganyan po ang paggamit ng confidential funds. So, sige. Bring it on. Kahit anong paninira na nila kay VP Sara for the past 2 years. Anong nangyari? Bumulusok na yung kanyang rating, but not low enough na parang insignificant na rin siya. Mas mataas pa ang kanyang ratings ikumpara mo sa presidente, ikumpara mo sa Speaker of the House. So, the more na ganito, ginigipit nila si VP Sara, ang nakikita ng taong bayan, lalong lumalakas ang suporta kay VP Sara. Of course, mayroong nawawalan din ng tiwala sa kanya. Kaya lang, nagiging mas solid yung kanyang mga supporters. Nabasa ko sa mga comments, lalong tumitibay ang suporta kay VP Sara. Itong pinaggagawa sa kanya. Ito, basahin natin ha. Post ito ni Ed Hugalbot 9 hours ago. Sabi niya, number 1, number 2, not even 3, it's 4. They want for impeachment complaint filed against VP Sara. Sabi niya, ha. Okay, Tim Hachero, sabi niya, even 10 impeachment, but if you don't have 16 votes in the Senate, your impeachment can't win. Yan ang mas importante. 8 boto lang ang kailangan ni VP Sara. Panalo na siya. Bilangin natin yung 8. Bongo.
De La Rosa, sino ito? Robin Padilla, Jaime Marcos, 2 Villar, 2 Cayetano, walo na yan. Subiri, Binay, sino pa? Jingo Estrada, 11, Loren Ligarda. Ito na yung nakikita ng taong bayan na papabor kay VP Sara. 12 na, 8 lang kailangan niya.